para regulated yung papasok na kuryente na normal voltage 220. Dito naman, purified para ma-advertise natin na purified cube ice. The same time, yun nga, malinis, hindi magdudumi yung machine natin dito sa loob. So, safe siya sa lime scale or minerals content ng water. Double purpose na rin yung water purification. Supply nyo sa machine, the same time, pang bahay. So, purified siya. Same concept ng water refilling, mini version lang. So, ang nagagawa nito is 400 gallons per day. So, may maintenance to. Ang maintenance nito ay pagpapalit ng filter. Yung tatlo, ito yon, sediment, tinatanggal niya yung kalawang, buhangin. Tapos yung carbon black, yung mabahong amoy ng tubig. Same nung isa, yung carbon. So, yan every month sabay-sabay. So, nagko-cost tong isang box. Tatlo na to, 195. Available sa Shopee store namin. COD, pwede naman siya. So, ito yung UV light. Hindi pinapalitan to. Antibacterial. Stage to the last. Ito yung T33. Ito yon. Siya yung nag-enhance ng lasa. Para sumarap yung water. Parang lasang buko, mga ganun. Tapos, ito yung pinaka nagpo-purified. Yung tinatawag na membrane. So, ito pala, 210. So, ang costing mo every month, 195 tsaka 210. Ito naman, every 3 to 6 months pinapalitan. So, kaya pinapalitan natin ng every month para hindi ka agad palitan to. So, ito yung pinaka nagpo-purified, yung membrane. So, tinatanggal niya lahat, chlorine, bacteria, or sa mga water refilling. So, pag pinapalitan to, unplug mo, close mo yung water, tapos bubuksan to, may lever to. Yung lever natin. Piraso lang. So, ito yon, Pelt Dodge na brand, number 10. Yung electric wire, tapos yung breaker, Schneider na 20 amperes, tapos dadaan muna nito, paglabas nito, papasok sa unit, yung sa ABR. Tapos number 12 na wire dito, Pelt Dodge, tapos tugang na Omni. So yung tugang na to is para sa water purification. So ito yon. So yan, pag start ng machine, magki-cleaning mode yan ng 2 minutes. So nagsisilbing delay din yon. Kung nag-power interruption sa atin or papatay sindi yung kuryente, ipoprotect siya ng ABR. Naka-delay. Tapos, naka-breaker pa siya. So, super safe yung machine. Tapos may overload pa sa loob ng unit. Tapos magde-delay pa ulit yung ating machine. So, safe siya sa kuryente or fluctuation. So yan, cleaning mode ng 2 minutes. Tapos, i-drain niya yung existing water na stagnant ng like 2 days. So, papalitan niya yan. Screen to. Ito yung shortcut mode, manual cleaning. Ito yung sinasabi kong manual cleaning. So meron tayong cleaning guide sa YouTube. Ang pinag-cleaning natin dito, 2 to 3 months, suka lang. So yung procedure nasa YouTube ko. Mas mabilis lang sundan. So manual cleaning ko. Pero i-off ko siya, mag-operation tayo on shortcut mode para mag-ice making na siya. So yun yung tunog ng compressor. Maintenance ng machine din, dito rin sa likod, pina-wash to sir. Ito, bagong wash lang to. So dito sa part, unscrew, vacuum and paintbrush. Itong part na to, steady lang na shower ng pressure washer. Hanggang umabot ka sa baba. Yes. Huwag yung machine paliguan. No? Ito lang. May video rin tayo sa YouTube. Actually, updated naman yun. 1 is plus 1 minute. So yung 5 is good na yung ice size niya. Pag numinipis na yung ice mo, pangit yung production, it's either mainit yung area, nilagay sa kulob, or marumi yung condenser. Kasi hindi proper yung air cooling. Kasi parang ano yung ice machine natin eh. Parang mga window type na aircon. Nakita mo yung mga aircon, di ba? Yung likod nila nasa labas, condenser. So ang pinaka-advise namin na area na paglalagyan is well ventilated or open air like garahe. Garahe lang, yun lang. Regarding naman sa pagbebenta ng ice, so nag-start yung pricing natin ng 1 kg from 10 to 15 pesos. Tulad sa amin, nagbebenta kami like 10, depende sa client. Pag mas malayo, minimum order quantity. Pag sa palengke lang dyan, worth 200 na quantity ng ice. Pag kay McDonald's, yung nadaanan nyo, worth 1,000. Merong instance na mas mabilis yung ice making, like 18 minutes, lalo na paggabi. Mas mabilis siya, mas efficient siya. So may child lock yan, may lock sa screen. So kung accidentally mahawakan, hindi ma-interrupt yung operation, then nakikita natin sa screen, compressor, pump, fan. So ma-under sila. Ito yung temperature actual ng water sa water tank. So 25 degrees Celsius. So protected yung machine natin ng sensor probe. May high pressure switch. So ito yung high pressure switch. Nag-cleaning ng condenser. Bago umabot sa overheating sa compressor, i-cut nito. So ihinto yung machine, mag-indicate dito nakasulat high pressure.
With regards naman, hindi ka nag-maintenance ng water purifier, so ihina yung flow. So mag-indicate dito water shortage. Hindi magiging enough yung water. Hihina yung flow or kung mahina yung water source mo. Tapos isa pang sensor probe is pag napuno na yung ice bin, ito umabot dun sa taas yung sensor niya, tatamaan, hinto yung operation. So advice namin, mag-purchase ka ng extra storage, mga freezer. Yes po. Yan, kung may existing na kayo, i-pack lang, ilipat doon. Experience namin, pag sobrang baba ng temperature like negative 18, lumulutong yung plastic, sisira din. So yun, negative 7, mga ganon. So yung temperature ng ice. So hindi ganon kalakas sa kuryente yung freezer. Kasi hindi naman kailangang sobrang baba ng temperature. Lang po, kasi magdi-delay naman yun. Wala naman tayong magagawa dun sa power interruption. Oo. Pag bumalik yung kuryente, magdi-delay yun ng seconds. At the same time, mag-delay to ng 2 minutes. So 1-year warranty against factory defects tayo. Meron tayong technician within the area. So hindi naman on the spot pupunta, i-schedule pa. Kung may sensor probe or problem naman to, mag-indicate sa screen. So nalalaman namin. Ang pinakaunang gagawin mo, videohan mo to. Yung screen. Kasi nakasulat mismo dyan. Then may PDF manual naman yan na binigay. So dito siya umihigop ng fresh air. Pinaka-importante talaga yung ventilation, sir. Fresh air dito, lalabas yung init dito. Kailangan ba naka-kalero dapat? Hindi, sir. Dito, ano lang kami, sample lang to eh. Kailangan talaga ito nasa open air. Oo. Parang mga aircon, di ba? Pag marumi yung aircon mo, ang tagal lumamig. Tapos malakas sa kuryente yun. Kasi doble kayod yung compressor. Parang ganon. So yung AVR, para ma-explain ko na mabuti, so yan, may regulation siya. Yan yung nakaangat, tapos naka-short delay. Para hindi sobrang tagal ng delay. So makikita mo dito yung voltage, magno-normal, tsaka yung amperes. Tapos dito yung kinoconnect. So may connector dito yan, i-connect naman ng technician namin. Tapos ang kagandahan nito, mayroon siyang fan. Pag na-reach niya yung init dun sa maximum niya, mag-automatic yung fan. Para hindi init yung ating AVR. Pelco 1, no? So yan, Pelco sa in. Tapos parang dito rin po. Sa out, sa kay machine. So regulated yung kuryente. So may halaga yung machine natin sa kailangan natin proteksyonan with the AVR, automatic voltage regulator. 5 to 10 years, sir, kaya. In regular maintenance, no? Yes po. Remove that slide, tapos vacuum and paint brush. Mabilis lang. Pero yung mga sa loob, hindi na kailangan. Hindi na po. I-spray mo lang dito ng pressure washer na naka-shower. Yung nabibili sa Shopee. Yung pang mo na sasakyan. So dahan-dahan lang, makikita mo yung alikabok sasama sa water, parang putik. Tapos yung naluluto na yelo, may sariling drain yung natin, ice bin. Yun lang, plug and play siya. So pag ibabalik ko, maglalak na yan. Yung ring yung pipindutin mo, ayan yun, yung ring. I-click ko yung ring, bunutin ko siya. Huwag mo siyang bubunutin na hindi piniklik. Kakainin nung parang ngipin niya. Pero meron na ngayon sa Shopee online ganito kalaki, ginaganyan na. Lock na yan. Naglalak. Quick connect ang tawag dyan. Pati ito, yan. Dito lang, pag pinapalitan to, tatanggalin mo rin sa baba, tapos may thread to, iikot mo, kasi babalik mo lang. Another unit, bibili ka sir. I think hindi pinapay. Ay, hindi po. Penetration ko. Wala po kaming trades sir. Opo. Kasi may upgrade na. Pag expansion talaga sir, mag-allot ka ng space. Yan, kung malaki naman yung space dito. Bibenta mo sa iba sir. May mga gano'n, yung ibang client, pinupost sa marketplace. Para ice falling siya, nagre-refill na siya ng water. So ang gagandahan dito sir, pag may gumalaw sa niya, makikita mo yung operation. Water, so magre-refill siya. Yung hot gas, kiniklear yung ice para bumagsak. Yung compressor natin, eto, ma-under siya. So ito yung ice falling logo. Saka yun yung tunog niya. Yung parang kanina. So umakyat yung temperature ng water kasi bagong water yan. So normal temp from the water tank or sa purifier. Yan. Hindi naman po, mga 5 liters per 20 minutes. Yun, 300 liters. 250 to 300 liters. Ang ratio naman lagi is 1 liter is to 1 kilo. So yun. So yung machine natin since tropical, 50 to 60% efficiency. So actual ng 500 natin is 250 to 300. Explain mo na doon. So, ang 6, ano yan? 300 ml lang. 350 ml. So yung ROI 6 months, may client kami na beat yung price niya 25 per kilo.
85 per kilo. Nagtaka rin kami. Nagawa niya yon Sa mga resort na yun. Hindi. Sa Port Magsaysay, Zambales, tsaka Port Magsaysay, sa labas siya ng kampo. Kasi mahirap kasi sa mga Zambales. Mga nakiyan sa mga resort. Ayaw yung vessel kasi pare-pare. Mabilis yung balik niya. Mabilis yung balik. Araw. Marami ka sa resort talaga. Sa lahat. Oo. Para mas yun, existing na sila. So, kilala na sila sa ICE. Yung Vice, ma'am. Kaya pakasapak niya yun. Botang hindi ka problema yun. Alin siya kasi nga kahit pag makasilple. Kalot na yung bagya, mga 4 seconds. Eh, mother po. Yeah. Sa'yo talaga.